Ano nga ba ang dahilan ng pagkalugi ng bansang Sri Lanka? It's time, solid archers! Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sri Lanka, ito ay isang dating British Crown Colony na ang pangalan ay Ceylon. Ito ngayon ay isa ng Democratic Socialist Republic of Sri Lanka matapos ito'y maging isang independent noong February 4, 1948. Ito ay isang isla sa Indian Ocean sa South Asia. Ang pangalang Sri Lanka ay nagmula sa ancient name ng island na Lanka, habang ang kahulugan naman ng Sri ay resplendent o nagniningning o napakaningning. Nasa mahigit 22 milyong katao ang naninirahan dito. Pasok ang Sri Lanka sa tinatawag na developing countries at nasa pang 72 ito sa rank ng Human Development Index. Ito ang may pinakamataas na rank sa South Asian nation in terms sa development at ito rin ang second highest per capita income sa nasabing rehiyon. Maganda ang kasaysayan ng Sri Lanka. Ngunit nabalot din ito sa 3 dekadang civil war noon at tanging ang strongman na si dating Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa ang nagpahinto nito matapos ang 10 taong pamumuno nito sa nasabing bansa. Subalit napaalis rin ito sa pwesto noong 2015 matapos ang lumulubong operasyon at pagkakautang ng bansa sa China. Taong 2019, umusbong ang dinastiya ng Rajapaksa matapos na manalo sa pagkapangulo ang kapatid ni Mahinda na si Gotabaya Rajapaksa. Inappoint ni Gotabaya ang kanyang kapatid na si dating Pangulo sa posisyon bilang Prime Minister ng Sri Lanka. Noong panahon ng pangangampanya ni Gotabaya para sa pagkapangulo, kanyang ipinangako ang pagkakaroon ng shipping tax cuts sa bansa. Ang inakala noon ng incumbent government na isa lamang itong campaign gimmick ni Gotabaya. Ang finance minister noong time na iyon ay si Mangala Samarawira ay nagpatawag ng briefing para tuligsain ang pangakong ito ni Gotabaya. Ayon kay Mangala, isang mapanganib na pangako ang bawasan ng tax mula sa 15% to 8% at tanggalin din ang ibang mga ipinapataw. Para kay Mangala, isa itong simpleng matematika. Ang Sri Lanka ay kumokolekta ng mas mababang revenue kumpara sa ibang mga bansa at ang mataas na utang nito ay siyang dahilan kaya sila ay lumapit sa International Monetary Fund. Prediksyon ni Mangala, ang proposal ni Gotabaya ay hindi lamang mapagpabangkarote sa kanilang bansa, kundi sila ay magiging susunod na Venezuela o di kaya ay Greece kung saan ay tinamaan noon ng matinding krisis, kung saan ang pera nila ay wala ng halaga. Matapos manalo sa pagkapangulo si Gotabaya ay agad na ipinasa nito ang tax cut sa kauna-unahang cabinet meeting nito. Imbes na dapat ay matutunan nito ang pamumunong may malasakit ay mas itinuon ni Gotabaya Rajapaksa ang kanyang atensyon para maibalik ang populist authoritarianism na pamamaraan ng isang family brand na pamumuno nila. Dahil sa ginawa ni Gotabaya, bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Pahirapan ang pagbili ng mga medisina, tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sinabayan pa ng COVID pandemic, korupsyon at epekto ng gulo sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ang presyo ng mga pagkain doon ay tumaas sa 57% ayon yan sa opisyal na data. Ayon sa Finance Ministry ng Sri Lanka, nasa $25 million lamang ang kanilang foreign reserves. Dahil sa problemang ito ay dumarami ang mga nagpoprotesta laban sa magkapatid na Rajapaksa. Tila sirang-sira na ang nooy magandang pangalan ng Rajapaksa dahil na rin sa kanilang stratehiya. Inihinto na rin nila ang pagbabayad ng kanilang utang sa ibang bansa habang humihingi ng emergency fund sa International Monetary Fund, World Bank, China at India. May 9, 2022, dahil sa galit ng mga tao sa pamilyang Rajapaksa, naglabas ng letter of resignation ang dating Pangulo at Prime Minister na si Mahinda Rajapaksa at inappoint ni Gotabaya si Ranil Wickremesinghe bilang Prime Minister. Matapos ang lumulubong protesta ng nasabing bansa ay nangako si Gotabaya at ang bagong Prime Minister na magbibitiw ito sa pwesto.
Dali-dali namang umalis ng bansa ang Pangulo nilang si Gotabaya Rajapaksa at inappoint si Prime Minister Ranil Wickremesinghe bilang acting president ng bansa. Sinabi naman ng nasabing Prime Minister na bababa ito sa pwesto kapag mayroon ng bagong gobyernong mamumuno sa kanilang bansa. Sinabi pa nitong nag-collapse nga ang ekonomiya ng bansang Sri Lanka dahil na rin sa utang. Nauubos na rin daw ang pondo nila. Sa ngayon ay umaasa ang Sri Lanka sa tulong ng India, China at International Monetary Fund. Ititigil na rin daw ng Sri Lanka ang pagpapaimprinta ng pera dahil halos aabot na raw ang inflation rate nito sa 60%. Ayon kay Harsha De Silva, isang opposition member ng parliament ng Sri Lanka, aabot daw sa 51 billion US dollars ang foreign debt nito. Naubusan na rin daw ng dolyares ang bansa para makabili ng fuel. Nasa bankrupt stage na nga ang nasabing bansa. Ang presyo ng consumers ay tumaas ng 54.6%. Simula noong month of June, tumaas din ang transportation cost sa 128% mula sa previous month at ang presyo ng pagkain ay umabot sa 80% sa gitna ng kakulangan ng mga crops at crude oil. Isa pa sa nagpapabigat sa kanila ang pagprint ng sobra-sobrang pera sa taong ito sa kabila ng pababang ekonomiya. Sa ngayon, nasa gitna ng bankruptcy ang bansang Sri Lanka, kakaunti na rin ang kanilang pagkain at medisina. Nariyan pa ang isyu ng korupsyon na siyang nagpalalim ng kawalan ng tiwala sa gobyerno. Kaya naman, ang nagpahirap sa kanilang recovery ngayon ay ang double whammy na instability sa gobyerno at ng ekonomiya. Sinasabi ng mga ekonomista kung bakit nangyayari ito sa Sri Lanka ay dahil sa ilang taong mismanagement at korupsyon. Umabot pa ng 30 months bago nagkatotoo ang prediksyon ng dating finance minister na si Mangala Samarawira na mababangkarote ang kanilang bansa. Kaya solid archers, malaki ang role ng isang leader kung papaano niya i-manage ang bansa na walang halong pansariling interes. Kung paanong mabilis na bumangon ang pangalan ng Rajapaksa ay siya ring kabilis ang pagbangkarote nito sa ekonomiya ng bansang Sri Lanka. Ano ang opinyon ninyo hinggil sa usaping ito? Kung mayroon ka mang reaksyon sa videong ito, i-comment mo lamang sa ibaba.